Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ay nasa huling araw na ng pagnunubina sa paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At dahil dyan, palakpakan po muna natin ang Senyor. At dahil gabi na rin ng January 8, pwede na guro natin batiin ang isa't isa. Advance Happy Fiesta sa inyo lahat. At ganun din sa lahat na nagsisimba sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. Happy Fiesta po sa inyo, sa inyong lahat ng mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. At mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ng banal na misa na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Lahat tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ang banal na misa na ito ay maraming intensyon. Pero sa muli, dahil huling araw ng pagnunubina natin, para bukas sa kapistahan ng Senyor Nazareno, sa ulitin bumabaha po ngayon sa pagkakataon na ito ang biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon at milagro ng Senyor na lubos natin lahat kailangan at ng mga mahal natin sa buhay. Dahil dyan, sa muli, isama din natin sa misa na ito ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapangindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig,
kundi nagbubupa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa Kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Kung siya bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketungin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketungin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig kong gumaling ka. Pagdakay, nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus na huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa muli, dahil January 8 na po, ilang oras na lang, kapistahan na po ng Senyor Nazareno. Happy Fiesta na po sa inyong lahat na nagsisimba ngayon sa Quiapo Church at ganun din sa lahat na nagsisimba ngayon sa Facebook Live, YouTube, Twitter, sa abroad at mga probinsya. Maligayang kapistahan ng Senyor Nazareno. Happy Traslasyon sa inyong lahat. Palakpakan po muna natin ang Senyor. At sa ulitin, ngayong gabi o ngayong araw ay nasa huling araw na po tayo ng pagnunubina para sa kanyang kapistahan bukas. At kaninang hapon, buong hapon, habang naghihintay ako sa aking misa ngayon, ay nililinisan ko po ang aking imahen. May imahen din po ako bilang deboto. At ganyan din ang dahilan kung bakit napapansin ninyo may mga nagsisimba, may mga bit-bit silang imahen. Natutunan ko yan 4 years ago nung na-assign ako dito at nagsimula akong maging deboto. At by the way, yung imahen ko na yan, pinagtulong-tulungan yan ng mga lay ministers. Yan po sila, yung mga nasa likod. Pinagtulungan-tulungan nila yan para makagawa para sa akin ng imahen na ang kataasan ay mga 2 feet. 2 feet. Eh yun nga, kaninang hapon, nililinisan ko siya. Kasi nilalagay ko siya sa ilalim ng Senyor. Sa pagkakataon ngayon, nasa ilalim po ng Senyor ang aking personal na imahen. At sa loob ng 4 years, wala siyang pangalan. Wala po kasi, ganyan po yan. Tanungin niyo po yung mga may bit-bit na imahen. May mga pangalan po yan. Ang kasabay ko nga noon 4 years ago na nagpagawa ng imahen, si Father Benny. Si Father Benny, isa sa mga nagmimisa dati dito nung wala pang pandemya. Siya yung chaplain sa PGH. At ang kanyang imahen, ang pinangalan niya ay Senyor Manggagamot. Kasi nasa PGH nga naman siya, no? Kaya yung imahen niya, Senyor Manggagamot. Ayun nga, habang nililinisan ko yung Senyor ko, yung imahen ko, iniisip ko talaga, ano bang ipapangalan ko dito sa imahen ko? 4 na taon ko na tong imahen, wala pang pangalan. Isa sa mga pumasok sa isip ko, Senyor Masaya. Ayan. Bakit? Di ba, pansin nyo si Father pa mag-homily, joker. Kaya sabi ko, Senyor Masaya. Sabi ko, pangit. Parang di ko type, Senyor Masaya. Hanggang sa huli, na-realize ko, ang dapat pala na ipangalan ko sa imahen ko ay Senyor Kabay. Di ba? Kung mapapansin nyo, yan yung ending ko lagi pag mag-homily. Kabay pa. Father, ano bang ibig sabihin yan? Salitang Ilonggo po yan. Sa mga hindi nakakaalam, ako po'y pari sa Visayas. Ako po'y pari sa Archdiocese of Capiz. Doon po ako pari.
At ang salitang kabay o kabay, ibig sabihin niyan, to ask for, to wish for. At naalala ko sa loob ng 4 na taon bilang deboto, sa loob ng 4 na taon na may personal akong imahen, halos lahat, hindi ko sinasabi lahat halos lahat ng hiniling ko sa Senyor, lalo na pa kung para sa pamilya ko, lalo na kung para sa ibang tao, ay tinutugon ng Senyor. Ayan, palakpakan po muna natin siya. Parang tumaas ang balahibo ko nung sinasabi ko yun eh. Ayun. Kaya sabi ko, nag-decide ako kanina bago ako magsimula ng misa, pinost ko sa Facebook. Sabi ko, after 4 years, may pangalan na ang imahin ko. Meet Senyor Kabay. Ayan, Kabay. At mga kapanalig, alam ko yan din ang dahilan kung bakit nagpakandahirap kayo na makarating ngayon sa simbahan ng Quiapo. Tinitignan ko kanina sa CCTV namin, grabe yung tao sa Quezon Boulevard, full house. Grabe ang tao yung pumipila doon sa galing Palangka at Villalobos, Plaza Miranda, full house. Grabe din yung tao dito sa may Carriedo, mula dito sa simbahan ng Quiapo hanggang doon sa may Carriedo, LRT, full house. January 8 pa lang January 8, paano pa kaya bukas? Ay, pero bukas ata, kung di ako magkamali, sarado yung Quezon Boulevard dito sa ating gilid. So, mas marami pang deboto pa talaga ang makakasimba bukas. At sa ulitin, tulad ng personal kong experience, alam ko, ganun din kayo bilang deboto. Marami sa inyo dito, kaya nandito, ay may hinihiling sa Senyor o di kaya naman nagpapasalamat sa Senyor sa dami nung sinagot niya na dasal sa inyo na ibinigay ng mga biyaya, grasya, pagpapala, bendisyon at milagro. Tama po ba? Kung tama si Father, palakpak tayo muli. Ayan. Pero mga kapanalig, kung pupunta tayo sa mabuting balita ngayon, ating narinig, ang awa ng Diyos, 99%. Parang sabon lang, no? Parang vaccine lang. Ang awa ng Diyos, 99%. Kaya sinasagot niya ang ating mga dasal. Katulad ng ketungin, narinig niyo sa mabuting balita, mayroong tao na lumapit sa kanya na may ketong. Nung mga panahon na yon, ang sakit na ketong, wala pang gamot. Parang COVID, di ba? Ngayon lang naman nagka-vaccine eh. Noong mga nakaraang buwan, wala pang vaccine. So ganun, kalupit ang sakit na ketong. Pero ating narinig, nung nagpatira pa, nung nagmakaawa ang may ketong sa Senyor, napagalingin siya. Napahiya ba siya? Hindi. Sinagot ng Senyor ang kanyang dinadasal. Sapagkat sa uulitin, 99% ng buhay natin dito ay bigay at kaloob ng Diyos. Father, bakit 99% lang? Kasi po, ang 1% galing sa atin. Kung nakikinig tayo kanina sa mabuting balita, pagkatapos siya pagalingin ng Senyor, anong sabi sa kanya ng Senyor? Magpakita ka sa inyong mga pari at humiling ka ng certification na magaling ka na. Kasi kung matatandaan nyo nung araw, parang COVID ang ketong. So may contact tracing din sila. Alam nila sa syudad nila kung sino may ketong.
Kasi para sa kanila, noong mga panahon na yon, ang may ketong sinumpa ng Diyos dahil sobra mong makasalanan o kaya sobrang makasalanan ng mga magulang mo. Kaya yung sumpa sa magulang mo, umabot pa sa'yo. So alam sa syudad kung sino may mga ketong kasi baka makahawa, nakalista. Kung hindi siya hihingi ng certification sa mga pari nila noon na milagro na siyang gumaling, paano siya tatanggapin sa syudad? Kung ma-checkpoint siya. Anong pangalan mo? Robert Reyes. Oh, may ketong yan. Ay, hindi, wala na akong ketong. Certification mo. See? So may 1% pa rin na effort sa tao. 99% sa Diyos. Mga kapanalig, alam kong hirap na hirap kayong makapunta dito. Taas nga, ito mga nakapasok ngayon sa simbahan, taas kamay. Kung nahirapan kayong pumasok sa haba ng pila, taas kamay. Yung mga nakapasok ngayon dito sa simbahan, nahirapan ba kayo? Nahirapan? Taas nga kamay, nahirapan. Ayan, salamat, salamat. Yung hirap na dinanas ninyo para makapasok dito sa simbahan ng Quiapo, yung hirap ngayon ng mga nagsisimba sa Plaza Miranda, yung hirap ngayon ng mga tao dyan sa Quezon Boulevard, yung hirap ng tao lahat ngayon dyan sa May Carriedo, 1% lang yan, mga kapanalig, ng buhay natin. 99% galing sa Diyos. Kaya wag na kayong magtampo kung nahirapan kayo. Ang importante, kung nasan man kayo sa pagkakataon ngayon, nasa loob man kayo ng simbahan, nasa Plaza Miranda, nasa Palangka, Villalobos, Quezon Boulevard o Carriedo, o sa live streaming, YouTube, Twitter, sa abroad of mga probinsya, kailangan din na may 1% effort tayo plus 99% ng awa ng Diyos, mas magiging maganda, makulay, punong-puno ng biyaya at grasya, pagpapala, bendisyon at milagro ang ating magiging 2021. Amen? Sa mga naniniwala at nagtitiwala na ibibigay sa atin yan ng Senyor, pumalakpak. Favorite kong linya, kabay pa. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang, Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinilin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maawain, tulungan nawa kami ni Mariang, Ina ng Diyos, na manalig kay Jesus, na siyang aming kapayapaan at buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kaming tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tinutubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinangal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian,
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Roque, San Lazaro, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Teresa ng Calcutta, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapanalig, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasaban
ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwal hati sa Diyos. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Dumalaw ang mga pastol nitong banal na gabi, kasama kanilang tupa na mga sa nakita. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Naging gabay ang bituin, magong galing silangan. May dala silang regalo, mira, ginto, insenso. Tayo nasa Belen, nagbabantay si San Jose. Sintayin mahalin ang sanggol ni Maria. Paalaala, pakihanda ang mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus
na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, lahat tayo, o pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banid ng karamdaman, ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aatanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Konting announcement pa. Una, may susunod pa ho na misa. Meron pong 8:00 ng gabi na misa pagkatapos nito. Kaya may mga gusto pang makapasok magsimba, meron pa. Pangalawa, sa uulitin bukas, sobrang daming tao sa lugar na ito. Tandaan ninyo, ang awa ng Diyos sa ating mga buhay, kaya mga buhay pa tayo mapahanggang ngayon, 99%. Ngunit may 1% pa rin dapat na effort mula sa atin. So huwag kalimutan, sa mga pwedeng makapunta dito, pwede ha, kasi merong hindi pwede, tulad ng mga bata, mga senior. Sa mga pwede, 65 above ang hindi pwede, pero 65 below pwede. Anyway, sa mga pwedeng pumunta, ihanda ninyo ang inyong sarili na makatanggap ng grasya ng Diyos at ihanda nyo rin ang inyong sarili laban sa COVID. So mag-face mask, face shield, social distancing hanggat maaari. Okay? Dahil pwede sa labas magsimba kasi sa sobrang daming tao, ayon sa weather forecast, hindi uulan bukas. So, ibig sabihin, posible mainit. So, dala kayo ng payong. Dala din kayo ng tubig. Sa mga may edad na, kung pwede, mag-diaper na kayo. Ay, may ganyan na, may adult diaper. Kaya na, akala nyo, niloloko kayo ni Father. At sa mga kapitbahay namin na establishmento, sa uulitin, baka may mga restroom kayo dyan. Papagamitin nyo sana ang mga deboto. Pakilinisan na rin para walang COVID. Okay? At lastly, nagpari po ako kasi 8 beses na ako kamuntikan mamatay. Nung bata ako, nasagasaan ako ng tricycle, buhay. Pagdating ko ng 16 years old, pumasok ako sa isang grupo, hinacing ako, muntikan din ako mamatay. So, 2 na. Noong 18 anyos ako, naoperahan ako ng appendicitis. So, 3 na, muntikan mamatay. Tapos, noong 22 anyos ako, tinadtad ako na 5 beses ng 45 caliber. 5 beses ako inoperahan sa loob ng 3 buwan. So kung mathematics, 8 beses na ako muntik mamatay. Parang pusa, 9 lives. Kaya yung huling buhay ko, binigay ko na sa Diyos. Noong 2003, pumasok ako sa seminaryo. Naging pari ako noong 2014. Sa muli, kung titignan natin, 99% ng buhay natin mula sa Diyos. At 1% lang ang effort natin. Dahil dyan, patuloy na magmahal at manampalataya sa poong Jesus Nazareno, sapagkat sa 99% na awa niya sa ating lahat, patuloy niya tayong binibigyan ng grasya
pagpapala, bendisyon, at milagro, lalo na kailangan natin ngayong bagong taon. Amen? Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas po natin ang ating mga kamay. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po kami, o basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan, at bendisyonan niyo po kami ng 99% ng inyong awa at mga mahal namin sa buhay. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Viva Señor Nazareno! Viva! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ibig ng Diyos na lahat tayo ay gumaling. Ibig ng Diyos na lahat tayo ay maligtas. Ibig ng Diyos na lahat tayo ay mabawi mula sa kadiliman. Humingi tayo ng awat patawad sa ating Amang nasa langit upang tayo may karapat-dapat sa Kanyang kaliwanagan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat.
Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya, Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos si Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na puok at nananalangin. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ang huling misa ng ating pagsasyam sa paghahanda natin sa napakalapit ng kapistahan ng ating mahal na Senyor, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kumbaga sa last trip, tayo ay nasama sa huling biyahe ng pagsasyam. Kaya nga, handang-handa na tayo na salubungin ang ating mahal na poon sa kanyang kapistahan. Alam niyo po, noong mga nakaraang taon, sa mga oras na ito, hindi na tayo makapapasok sa loob ng dambana ng Quiapo at napakahaba na ng pila doon sa grandstand at unti-unti na rin napupuno ang luneta at ang mga tao'y nagpupulupulutong sa paligid ng Quiapo Church. Noong isang taon, baka nga kayo, hindi nyo makuhang makapasok kapag ka 7 o 8 na ng Enero dito sa loob ng simbahan, sapagkat maraming deboto ang dumadayo. Maraming nanatili dito ng ilang araw upang makiisa at makibahagi sa kapistahan ng mahal na poon. Minamahal ko mga kapatid, tayo ay punong-puno ng pasalamat sa Kanya. Sa pagkasyam na araw, sa pagkasyam natin bilang paghahanda sa kanyang kapistahan. At maya-maya lamang ay kapistahan na nga niya. Ano kayang patotoo ang maaari nating ipakita sa mga sandaling ito? Ang patotoo ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang patotoo na tayo ay tunay na deboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't nasanay tayo na pumipila tayo ng mahaba at hinihipo natin ang mahal na poon at tayo ay makararamdam ng isang maginhawang pakiramdam sa sandali na tayo ay makahaplos sa kahoy na krus o kaya'y sa kahoy na kanyang mga paa. Gusto nating maramdaman ang kanyang presensya sa paghipo sa mahal na pong Jesus Nazareno. At para bagang may nangyayari sa ating kakaiba, merong kagalingang nagaganap, merong kalunasan, merong kapayapaan, merong katiwasayan, merong kalayaan tayong nadarama
sa sandali na tayo ay makahawak sa kanyang imahe, o di kaya'y makalapit, o di kaya'y makakapit sa tali na ginagamit sa prosesyon. Ngunit ngayon sa ating ebanghelyo, minamahal ko mga kapatid, hindi ang may ketong ang kumapit kay Jesus. Si Jesus ang humipo sa taong may ketong upang sabihing, ibig ko, gumaling ka. Paano kaya naramdaman ng Panginoon ang pagsumamo ng taong lumalapit sa Kanya at tumatawag na nais na gumaling sa kanyang karamdaman? Hindi ba't ito ang ating kinakailangan upang tayo ay magamot? Kinakailangang malaman natin kung ano ang ating sakit, kung ano ang ating karamdaman, kung ano ang ating kahinaan. At minamahal ko mga kapatid, sana'y ang pagpunta natin sa loob ng dambanang ito, ang pakikiisa natin sa 9 na araw na nobena ng paghahanda sa kanyang kapistahan, sana'y ang ating debosyon ay mauwi sa katotohanan na tayo ay walang-wala sa harapan ng Diyos. Nakilalanin natin ang ating mga sariling kahinaan, napangalanan natin ang ating mga karamdaman sa harapan ni Jesus upang tayo ay mapagaling. Kung tayo naniniwala, nahahaplusin tayo ng Panginoon sa mga sandaling ito, hihipuin tayo ng Panginoon, sabihin natin sa Kanya, ano ang sakit ko? Ano ang iyong karamdaman? Ano ang iyong mga hinaing? Ano ang iyong kahinaan? Isuko natin sa Panginoon ang lahat ng ito. At sasabihin niya sa atin, anak, ibig ko, gumaling ka. Anak, ibig ko, makalaya ka. Anak, ibig ko, mabuhay ka. Minamahal ko mga kapatid, hindi ba't nung kapanahonan ni Jesus, hindi maaring hawakan, hindi maaring lapitan ng isang taong may ketong, sapagkat ito ay sakit na nakahahawa. At kinakailangan pang sumigaw ng isang may ketong kapag siya'y dumadaan sa maraming tao, ako ay may ketong, ako ay may ketong, huwag kayong lalapit. Parang nakauugnay tayo sa karanasan ng may ketong nung kapanahonan ni Jesus. Hindi ba't ganyan din ang nangyayari sa kapanahonan natin? Na kapag nalaman natin na isang tao ay kinapitan ng virus, sinong lalapit pa sa kanya? At hindi ba't kinakailangan niyang ipaalam na siya ay nagkaroon ng virus upang ang lahat ay makaiwas, upang ang lahat ay makaiwas sa kanya at hindi mahawa? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Hinipo niya ang taong may ketong. Palagay ko, dahil sa kanyang kapangyarihan, gagawin niya rin ito ngayon sa sino mang sa ating lalapit sa kanya na mayroong sakit. Sa sino mang taong may nararamdaman, sa sino mang taong nabibigatan. Palagay ko, hindi siya magdadalawang isip, lalapitan tayo, hahaplusin tayo sa ating mga balikat, or hihipuin sa atin anuman ang masakit, at sasabihin niya, ibig ko, ngayon din ay gumaling ka. Tayo ba'y naniniwala sa ating narinig ngayong ebanghelyo? Tayo ba ay nanampalataya sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno? Kung gayon, sa pag-uwi mo ngayon sa iyong bahay, hindi pa man dumarating ang kapistahan ng Nazareno, sasapitin mo ang kagalingan. Tatanggapin mo ang lunas sa iyong karamdaman. Darating sa iyo ang solusyon sa iyong mabigat na problema. Huwag nating pag-alinlanganan ng mga bagay na ito, sapagkat nung una pa man, tayong lahat ay bininyagan sa Espiritu at pinag-alayan ng kanyang sariling buhay. Dugo ang dumanak sa lupa, alang-alang sa ating kaligtasan. Pero habang ginagawa ito ng Panginoon, hindi siya natapos doon. Marami siyang ginawang mga himala,
marami siyang mga pinagaling, pinatawad, binuhay, pero meron siyang hindi nakakalimutan na ginagawa sa araw-araw. At ito yon. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na pook at nananalangin. Ito ang huwag nating kaliligtaan bilang mga deboto ng mahal na Pong Jesus Nazareno. Tiyak na tatanggapin natin anuman ang ating hinihiling. Tiyak na ipagkakaloob sa atin ang ating mga nararamdaman sa mga sandining ito at bibigyan niya ng solusyon. Pero wag na wag liliban sa ating pang-araw-araw na pananalangin sa Kanya. Sapagkat ang ugnayan sa Diyos, ang matibay na ugnayan sa Kanya, ang tunay na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Ang pagparito natin sa dambanang ito, ang pakikiisa natin sa mga online masses, ang pakikibahagi natin sa debosyon sa mahal na Pong Jesus Nazareno ay tanda ng isang mabuting deboto. Sapagkat ito'y pakikiugnay sa ating Panginoon. Hindi man natin nakikita, ngunit nararamdaman natin sapagkat siya ang unang humahaplos, siyang unang humihipo sa sinumang nananalig. Ibig ko, gumaling ka. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa, habang ating sinasambit, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinilin ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating Poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eukaristiya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, iyong ipagkaloob sa amin ang aming hinihiling. Batid naming ibig mo kaming gumaling sa lahat ng aming karamdaman at suliranin. Sa tulong ng mahal na Ina, tulungan kami ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kaming
tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nakisiawit ng papuri walang humpay sa kalangitan, kay pinagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ko'y nung banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at tiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inayabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. O Ama, ginagawa namin ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayo minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Aming Ama, lingapin po ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa, ni Broderick na aming obispong tagapangasiwa, ang lahat ng mga obispo ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila, Ama, at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, mga apostol, mga martir, ni San Juan Bautista, gayon din ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ibig ni Jesus na lahat tayo ay gumaling, kaya't lakas loob nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin, Ama, kay pwedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas kami sa kasalanan, italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinemo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghay no po ang aming pananampalataya at huwag na huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig nating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, inyong pagmasdan si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangnawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. At tayo'y magalak sa sumilang na anak,
Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwin na. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Anghel aming narinig sa parang umaawit, mga bundok ang sambit, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sugdulan ang saya? May balita bang hatid at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan, ang sanggol sa sabsaban. Siya ang ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Paalaala, pakihanda ang contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Pagkatapos po ng misa,
babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pagkatanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na diyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ni lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Halina't humingi tayo ng awa at pagpapala sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. O mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan ng susumamo sa iyo at makamtanawa nila ang inyong katugunan na tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasanin po ninyo ang mga dala nilang mga imahen, larawan at aklat dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kailang iibigin at pagilingkuran bilang Panginoong nabubuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo, gayon din ang inyong pamilya, ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna po ang lahat.